Hello, mic sound check, testing mic 1 2 3. Sound check. Sound check. Sound. Ba't nawala? Sound check. Testing mic 1 2 3. Sound check. Well, at least naririnig ako sa naririnig tayo sa online, sigurado. Nawala ang ating Ayan, isang magandang gabi po sa bawat isa. And today is Friday, it's our prayer meeting. At pasensya na ho sa napaka-late ho natin pagsisimula because of some technical difficulties. Meron ho mga ini-improve na mga bagay-bagay ho dito ho sa ating audio and videos. At yun nga lang ho ay hindi pala na-finalize nung last time. At we failed to do it properly, so kami ho ang nasa mali, so pasensya na ho. At tayo ho ay magsimula sa ating gawain ng prayer meeting. At hingan natin ang ating pagpaawit at tayo ay pangunahan sa isang awitin ng pananampalataya. And because of this ay baka hindi masyadong maririnig ng ating mga kapatiran yung audio, pero kahit a cappella ho ang dating sa inyo online ay sabayan nyo na lamang po. Thank you po. Tayo po yung magsayin lahat. Awitin po natin at Calvary. Here's a standing vanity and pride, caring not my Lord was crucified, knowing that it was for me He died on Calvary. There was rain and grace was free, pardon there was multiplied to me, there my burdens of a liberty at Calvary. By His word at last my sin I learned, there trembled at the low I'd burn, till my guilt be so imploring turn to Calvary. Pardon there was multiplied to me, there my burdens of liberty at Calvary. Now I give to Jesus everything, now I gladly own Him as my King, now my raptured soul can only sing of Calvary. There was grace was free, pardon there was multiplied
Amen. Purihin ko ang pangalan ng Panginoon. At muli ho, tayo humihingi ng paumanhin at dahil ho sa ating technical problems with regards to our audio and also sa atin hong internet primarily ay mamaya ho, pagkatapos ng ating Bible study, ay babalik tayo doon sa online na prayer meeting ho natin. Salamat po sa bawat isang naririto sa church. Pero kung gusto nyo, mag-stay kayo dito sa church, pero mag-online mag-online din ho kayo sapagkat yun natin hong ginagamit na computer ho ay hindi na konekta. So muli ho ay paumanin ho sa bagay ho na yan. So pagkatapos ng atin hong Bible study ay magkakaroon ho tayo siguro mga 10-minute break. And then magkakaroon ho tayo, open ho natin yung Facebook room for our prayer time. Okay, so muli ho ay napakaganda ng ating pinag-aaralan and we are studying about steps to spiritual growth. And napag-aralan natin ito dati dito sa church around 6 years ago, I believe. At ang title noon ay Keys to Spiritual Growth, mga susi. Now, we replace that and that is with purpose. Ginawa nating steps sapagkat gusto nating bigyan ng diin yung effort na kailangan nating gawin. At yun yung naalala, yung dalawang napakahalagang prinsipyo pagdating sa ating paglago bilang mga Kristiyano. Tayo ay nakadepending lubusan sa biyaya ng Panginoon, ngunit tayo din naman ay merong mga kailangang gawin na hakbangin. At tinatawag ng iba yan na means of grace. We must engage ourselves to the means, lalo na yung normal means of grace ng Panginoon. And last time sa atin home time in the Word, last Wednesday, isa ho sa mga binigyan ng diin ay yung means of grace that is the local church. Kalooban ng Panginoon, dinisenyo ng Diyos ang buhay Kristiyano. Yes, pwede kang lumago individually apart from the local church, but it will be very mabagal. Ito'y masyado magiging detrimental sa paglago. So, nawa, kahit yes, walang church na walang problema, pero kailangan nating i-join yung ating sarili sa isang lokal na iglesia. And by God's grace, this local church of Jesus Christ Baptist Church will be celebrating our 12th year church anniversary this coming Sunday. And again, thank you po sa mga nagpagal kanina, nag-general cleaning. And dati, at least twice a year tayo nagkakaroon ng general cleaning dito sa church dahil sa mga gawain. Pero because of the pandemic, ay hindi natin nagawa yun. So, 2 years worth of, sabi nga ho, ni Sister Jonah, 2 years worth ng alikabok naipon sa maraming mga lugar. So, salamat sa Panginoon sa mga kapatiran na dumalo at nakiisa sa paglilinis and also sa mga nanalangin at yung ating mga kapatiran din na nagbigay lakas sa mga naglilinis sa pamamagitan ng pagbibigay ng aming mga pangmerienda at pangtanghalian. No? So, sulit na sulit po and purihin ang Panginoon sa inyong pagpapagal sa gawain ng Diyos. So tayo ho ay dumako sa atin hong pag-aaral sa steps to spiritual growth. We are now studying the second step, or if you can imagine yung atin hong picture na pininta, papasok ka sa gym at merong maraming exercise machine at ang unang sinalangan natin na exercise machine is the Bible, a consistent intake of the Word of God. At ito man yung pangalawang exercise machine. Pangalawang step na kailangan natin gawin, and that is prayer. Prayer. Regular, disciplined prayer life. Tayo ho muna ay manalangin. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, aming pong hinihingi ang iyong gabay, ang iyong tulong sa pagkakataon na ito na mag-aaral kami. Kailangan namin ng iyong liwanag, O Diyos, sapagkat ang mga bagay na ito ay hindi lamang exercise ng aming intelligence, kundi Panginoon, ito ay primarily spiritual. O tulungan mo kami na mahihina. At Lord, tunay, pag pinag-usapan ng buhay pananalangin, lahat kami ay kulang kapos. At maaaring marami rito ay gumagapang o nandoon sa pagiging stagnant ang prayer life. Lord, tulungan mo kami sa mga katotohanan ng iyong salita. Hindi lamang ito magsilbing bagong mga kaalaman, kung hindi magsilbi itong apoy, magsilbi itong tulak upang kami ay magpursige sa gawain na ito ng pananalangin na iyong iniutos at dakilang pribilehyo
na meron kami bilang mga mananampalataya ni Kristo. O Panginoon, Ikaw lamang po ang maluwalhati at patuloy mo kaming gamitin sa mga paghahanda sa gawain at maging sa parating na anibersaryo, aming pong itong inilalapit sa iyo. Lahat ng ito, Panginoon, ay sa iyo namin hinihiling at pinapasalamatan sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Well, isa ho sa pinakamahalaga na gawain sa buhay ng Kristiyano ay ang pananalangin. At ang pinakateksto na ating pinagmulan para ilunsad yung ating pag-aaral sa Ephesians chapter 6, verse number 18, na kung saan ang konteksto nito ay si Apostol Pablo, hinihimok niya ang mga mananampalataya na ibihis ang buong baluti ng Panginoon sapagkat tayo ay nasa buhay ng pakikipaglaban. We are engaged in a spiritual warfare and nandoon ang iba't ibang mga baluti na sinabi, the breastplate of righteousness, the helmet of salvation, the sword of the Spirit, which is the word of God, and so on. And pagdating sa verse 18, ang sabi ni Apostle Pablo, in all this, in wearing all this whole armor of God, ang sabi niya, praying always, with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. So let me just go over some important points na atin hong napag-aralan na. Una, prayer is vital sa buhay Kristiyano. Pag sinabing vital, ang magandang picture nating maisip dyan ay yung vital organs. Ba't sinabing vital? Pag pumalya yung organ na yun sa katawan ng tao, ibig sabihin nun, kamatayan para sa tao. Prayer is vital for the Christian life. Pangalawa, nakita natin, prayer is commanded for the Christian. Ito ay duty natin. Hindi ito pag-feel natin. Ito ay kailangan nating gawin. 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. And then Ephesians 6 verse 18, as we have read, praying always. Ito ho ay imperative, utos sa atin. Therefore, not to pray is to sin. Not to pray is to sin. Letter C, na pag-aralan ho natin, yes, it is a duty, but not only a duty, but also a privilege. Ito ay pribilehiyo na meron tayo bilang mga Kristiyano, at ito ay pribilehiyo afforded to us by and through our Lord Jesus Christ. Ito ay pribilehiyo na meron tayo at pribilehiyo na meron tayo sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi dahil merong iba na kaparaanan at kaya tayo nakakalapit sa trono ng Panginoon. Kaya nga ang sabi sa Hebrews chapter 4 verse 16, let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace in the time of need. So nandun yung hamon sa atin to come boldly. Tayo ay lumapit ng may katapangan sa trono ng biyaya ng Panginoon. And well, hindi dahil karapat-dapat tayo, hindi dahil malakas ang kapit natin, o hindi dahil may namamagitan sa atin. Ang ating tiwala, kaya tayo makakatawag sa Panginoon, ang ating tiwala at pag-asa, kaya tayo makakaasa ng tugon at ng tulong mula sa Panginoon ay dahil may namamagitan sa atin ang ating Panginoong Hesukristo. So what a privilege it is for us as Christians. And I hope hindi lamang natin ito gawin as duty, for yes it is, pero ito'y pribilehiyo natin bilang mga mananampalataya. At dun mismo sa isang verse na ating tinignan ay punong-puno na ito ng instruksyon sa tungkol sa pananalangin. Ganong kadalas, ang sabi, praying always. Palagian tayong manalangin. As we have quoted 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. At ang ibig sabihin talaga doon, praying should be as normal as breathing for us as we are living. Tayo ay nabubuhay, normal na tayo ay humihinga always.
Well, maganda na tayo nananalangin always. Maging itong natural course of action. Maging itong attitude natin, ano? Pag mayroong mga tao ang ugali, may ugali. At pag ano man ang nangyayari, lumalabas yung kanilang ugali at yung din dapat ang pananalangin sa atin. Maging natural sa atin. Maging ugali natin. Merong kasabihan yung knee-jerk reaction. Ay, knee-jerk, pag merong mga tao pinupukpok certain portion sa tuhod, sumisipa. Yung tuhod, knee-jerk. Kahit ayaw nila sumisipa pag pinukpok. Yung pananalangin, ano man yung dumating sa ating buhay, be it something good or be it something bad, ang ating reaction is to pray, to give thanks. Hindi lang pag may kailangan tayo, kundi anumang mga natatanggap natin mula sa kamay ng Panginoon ay atin pong ipagpasalamat. And then, ang sabi sa Ephesians 6 verse 18, ang sabi, praying always with all prayer. Lahat ng pananalangin and supplication, lahat ng uri ng pananalangin. Again, I will quote Adam Clark sa kanyang commentary. This refers to different kinds of prayers that is performed. Iba't ibang uri ng panalangin na ginagawa. Well, ano yung mga iba't ibang uri ng pananalangin? Well, maybe it is a public prayer, a prayer in the family, prayer in the closet, in business, or in the way, in the heart without a voice, or with the voice that is from the heart. Nananalangin ka ng puso na walang boses, or boses mula sa puso. Mang uri ng pananalangin ito. Lahat ng pananalangin na kailangan natin, whether nakabukas ang mata, o nakapikit, nakaluhod, o nakatayo, nakahiga, o nakadapa, nakaupo, nagdadrive, o naglalakad, o walang ginagawa, praying always with all prayer. In different situations, any instances. And then praying always with different kinds of prayer. Maaaring prayer of praise. Pagpupuri sa Panginoon. Hindi dahil may kailangan ka, kundi dahil pupurihin mo ang Diyos dahil sa kanyang biyaya o dahil sa kanyang kung sino siya. Prayer of thanksgiving, Philippians 4:6, by prayer with supplication, prayer and supplication with thanksgiving. Prayer of supplication, that is making requests. Prayer of confession, paghahayag ng ating kasalanan sa Panginoon. Or prayer for intercession, nanalangin tayo para sa iba. Ang prayer can be public or private, spoken or silent, kneeling or standing, at iba't ibang postura. Ang lahat ng pananalangin na ito ay kailangang ginagawa ng mananampalataya. And again, hindi yung praying always with all prayer ay hindi nagbibigay sa atin na, well, ang paborito kong pananalangin ay yung pananalangin bago matulog, yun lang ang lagi kong gagawin. Well, that contradicts yung all prayers. Yes, it includes that, but it should include all and more. Hindi yung pananalangin lang lagi bago kumain, pananalangin lang lagi bago matulog. But yes, kasama yun and everything else, all manner, all kind, all situation of prayer. At pinag-aralan natin last time, dito tayo natapos, praying always with all prayer in the Spirit. At ating sinentruhan ng katotohanan at tinanong din doon last Sunday na tayo ay tinutulungan ng banal na Espiritu sa ating pananalangin. Let's go back to that wonderful, encouraging verse sa Romans chapter 8 verse 26. Kahapon, as may supplementary reading, meron akong article na binabasa, article ng isang pastor na kung saan nakapakinig siya ng preaching from this verse. At ito daw yung talagang nagbigay ng matinding pagbabago sa kanyang buhay pananalangin. And I hope sa akin at sa bawat isa sa atin, mapaalalahanan tayo ng katotohanan na ito at magbigay ng panibagong ika nga ay kulay, saya o sigla sa ating buhay pananalangin. Romans chapter 8 verse 26, ito po ang sabi, likewise, the Spirit also helpeth our infirmities, for we know not what we should pray for as we ought,
but the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered. So narito ang katotohanan. Dito sa talatang ito ay nagpapakita ng ilang mga katotohanan. Una, it shows our utter weakness. Yung talagang kahinaan natin. Yes, tayo ay mga mananampalataya na. Opo, tayo ay pinanganak ng muli ng Panginoon. Pero tayo ay may kahinaan pa rin. At salamat sa Diyos, tinutulungan tayo ng banal na Espiritu. The Spirit helpeth our infirmities, our weakness. Particularly sa aspeto ng pananalangin. Ang sabi diyan, we know not. Hindi natin alam kung ano ang ating ipapanalangin. Paano natin ipapanalangin? Ano ba yung prioridad natin sa pananalangin? Hindi natin alam kung ano talaga ang the best para sa atin. Hindi natin alam eksakto kung ano talaga ang kalooban ng Diyos sa isang sitwasyon. Hindi natin alam kung ano talaga ang hindi natin, may mga pagkakataon, hindi natin kilala ang Diyos, ang kanyang karakter. O may mga pagkakataon talagang tayo ay gulong-gulo sa sitwasyon na ating kinalalagyan. O salamat sa Panginoon. Anumang hina, anumang nung pinag-iisipan ko ho ito para reviewin natin, minsan kami mag-asawa ay nag-uusap, yung aming anak na si Timmy ay nasa stage na talagang gusto niyang makipag-communicate. At minsan lalapit si Timmy sa akin, Daddy, doon. Ha? Hindi ko alam, may mga pagkakataon talaga na hindi ko maintindihan. Now, hindi ibig sabihin na hindi tayo maintindihan ng Panginoon at kulang ang kanyang kaalaman, pero ang gusto ko makita ho natin ay sa ating kahinaan, nasa atin ang kakulangan. Pero sa kabila ng kakulangan na yun, nandoon ang banal na Espiritu na tumutulong sa atin. As we have said before, this truth should humble us. Dapat itong magpakumbaba sa atin. Wag nating sabihin na, lakas yata ng prayer ko. Lakas yata ng faith ko kay Lord. Ang sabi dito, sa pananalangin, may kahinaan tayo. And then, this should also encourage us. Okay, mahina. Sinasabi nito, mahina ka, hindi ka dapat manlupaypay at umuro at umatras at huwag nalang gawin. No, mahina ka, pero huwag ka mag-alala, merong tumutulong sa atin. Ipagpatuloy natin sa kabila ng ating kahinaan. Ang ating Panginoong Hesukristo ang namamagitan. Ang banal na Espiritu ang tumutulong. Bakit hindi tayo susulong sa trono ng biyaya ng Panginoon? So isang magandang paalala, hindi ang ating mahuhusay na salita sa pananalangin. Hindi ang ating mga dramatikong pananalangin. Hindi ang ating mga lumuluhang pananalangin. Hindi yung ating luha. Hindi yung ay umiiyak na siya, sige na nga, bigay ko na yun. Hindi yung ating luha. Nandito ang ating matinding kahinaan pagdating sa pananalangin. Mula sa pinaka-espiritual hanggang sa pinaka-bagong mananampalataya, mula sa pinaka-matanda hanggang sa pinaka-bata, mula sa pinaka-madaming alam sa Biblia na doktrina hanggang sa pinaka-kakaunti ang alam na doktrina sa Biblia, lahat tayo ay may kahinaan sa pananalangin. Hindi tayo gumagraduate. Sa bagay, take note yung verse. Ang sabi ni Pablo, likewise the Spirit also helpeth, what's the pronoun? Our. Ano ibig sabihin nun? Even Apostle Paul, as well-versed in the Scripture as he was, an apostle, receiving direct, fresh revelations from God, he is dependent upon the help ng banal na Espiritu sa kanyang pananalangin.
O mga kapatid, mahina ba tayo? Yes, pero hindi tayo dapat manlupaypay sa panalangin. May tumutulong sa atin. At hindi yung mga bagong elect na politiko ang tutulong sa atin. Ang ikatlong persona ng Trinidad, ang banal na Espiritu ang tumutulong sa atin. So sa ilang sandali ay bilisan natin ito. What should be our attitude towards prayer? Our attitude towards prayer. Let's go back to Ephesians chapter 6 verse 18. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance. And watching thereunto with all perseverance. This should be our attitude to prayer. There should be watching. Yung watching dyan, hindi dapat para bukas ang TV habang ako ay nagpe-pray. No. Higit sa malamang ay makakadistract yun sa iyo. That word watching, agrupeneo, ang ibig sabihin is to be sleepless. Hindi tulog, gising. To be kept awake. At ang pinaka-idea ay pagbabantay. At nahandoon ang idea ng seriousness. Merong pagkaseryoso. Merong sense na kailangan natin itong bantayan, kailangan natin itong ingatan. Kailangan natin itong bigyan ng matinding pansin. Meron hong isa sa mga dinulot ng pandemyang ito ay lumabas ang mga, last year sikat yung mga plantito at plantita. Medyo humupa na ngayon yan, pero merong mga tao na talagang nabigyan nila ng pagkakataon na sila pala ay may husay o mahilig sa paghahalaman. At merong mga halaman na talagang araw-araw tinitignan, araw-araw binabantayan, araw-araw chinecheck nila. Kailangan linisin, kailangan diligan, kailangan patabaan, at kailangan tignan kung ano ang kalalagayan. Masyado bang nabibilad sa araw? O masyado bang nalulunod sa tubig? O masyado bang hindi na baka kulang din naman sa araw. Binabantayan. Gayun din mga kapatid, mga kaibigan, ang ating pananalangin ay kailangan nating bantayan. Ito ay maaaring madaling manghina, ito ay madaling matigil, ito ay madaling mapabayaan. Kailangan nating bantayan. Paano natin babantayan? Ang sabi ni Apostol Pablo, we're watching thereunto, may pagbabantay tayo sa ating pananalangin with all perseverance. Seriousness, and now perseverance. Ibig sabihin ng perseverance is persistence, never becoming discouraged and disheartened. Hindi ka manlulupaypay, hindi ka titigil, tuloy-tuloy sa pananalangin. At isa ho sa mga maraming mga pagtuturo ng ating Panginoong Jesucristo tuwing nagpapaturo ang mga disipulo, nagtuturo siya patungkol sa pananalangin, isa sa binibigyan niyang diin madalas ay ang pagiging persistence ng mga nananalangin. Isa sa mga kilala ay mga talinhaga, halimbawa sa Luke chapter 18. Buksan natin sa Luke chapter 18. Luke chapter 18. At kung sisimulan natin sa verse number 1, ang sabi po dito, ang ating Panginoong Jesucristo, and again, this is a good example pagdating ho sa pag-aaral ng Biblia to rightly divide the word of truth, is to look for madalas ang parable has a single point. Merong madalas na single point ang parable, at kung pag-interpret natin ang parable, dapat yun ang diinan. Ang sabi sa verse number 1, Luke 18, and he spake a parable unto them to this end, that men ought always to pray and not to faint. Ang mga tao daw ay kailangan laging manalangin at hindi manlupaypay, hindi manghimagot. So in one word, we must be persistent in our prayer. At anong sinaysay na talinhaga? Ang sabi diyan sa verse number 2, saying, there was in a city a judge which feared not God, neither regarded man. And there was a widow in that city, that she came unto him, saying, avenge me of mine adversary. And he would not for a while, but
afterward he said within himself, though I fear not God, nor regard man, yet because this widow troubleth me, I will avenge her, lest by her continual coming she weary me. And the Lord said, hear what the just judge saith. And shall not God avenge his own elect, which cry day and night unto him, though he bear long with them? I tell you that he will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man cometh, shall he find faith on the earth. Wow. At dito magkakaroon ng, again, this is one of the best parable to display yung carefulness sa interpretation na hindi lahat ay kailangan bigyan ng anong meaning nito, sino yung judge? Well, sino yung widow? Yung widow yung humihingi. So sino nire-representa ng widow? Hindi mga mananampalataya. Sino yung tinatawagan ng widow? Kanina siya humihingi. Doon sa judge. So pag nilagay natin sa atin, sino yun? Ang Diyos. Well, ang problema, may description dito, yung judge ay unjust. At sabi ng judge, he does not fear God. At ang sabi ng judge, ay nako, nakukulitan ako, kakakulit, baka ako ang manghihina. Ganun ba ang Diyos? So again, there should be carefulness in trying to interpret and put meaning in all the details in the parable. Again, ang main point ng parable ay hindi widow tayo, yung unjust judge ang Panginoon. Ang main point ng parable is persistence in prayer. At ikinumpara niya from low to high. Ano ibig sabihin? Itong low na ito, itong mababa ito, itong maliit na ito. Sino ito? Yung unjust judge na tumutugon. So, can you imagine itong unjust judge tumutugon? How can our just Father, lalo na, hindi ba niya ipaghihiganti? Hindi ba niya tutugunin ang pananalangin ng kanyang mga anak? At ang sabi sa verse 8, and what ay, anong tamang salita? Hindi ko ano yung tamang salita, pero sabi sa verse 8, I tell you, and he will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man cometh, shall he find faith on the earth. Nakakasumbong ba siya ng pananampalataya? At ang pinag-uusapan dito ay ano? Pananalangin. Ang pananalangin natin ay sumasalamin sa pananampalataya natin. O maaaring aktibo tayo sa church, maaaring marami tayong alam sa doktrina, pero kung ating buhay pananalangin ay halos naghihingalo, ito ay sumasalamin sa kalagayan ng pananampalataya natin. Do we really believe? Do we really trust? So ano dapat ang atin hong attitude sa panalangin? There must be watchfulness, there must be seriousness, there must be perseverance. Nahandun yung ating pagpapatuloy. Sa 1 John 5 verse 14 ang sabi, and this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He heareth us. We must have confidence. May kumpiyansa tayo na kung tayo dumadalangin sang ayon sa kanyang kalooban, ay tayo ay dinirinig ng Panginoon. And lastly, gusto ko lang kung tignan natin itong punto na ito. At tapusin natin yung verse number 18 ng Ephesians chapter 6. Ang sabi ko ay ito, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Supplication for all saints. That word supplication meaning request. Asking. Pero this is not asking for ourselves. This is asking, requesting for others. Ang pananalangin ay hindi lamang dapat magturo sa atin na ating yes, casting all your cares upon Him, for He careth for you. Yung ating mga bigat, yung ating mga pangangailangan ay ating ilapit sa Panginoon, pero hindi dapat natapos doon ang ating pananalangin, kundi dapat din ating ilapit
ang bigat at pangangailangan ng iba. Kung ang ating pananalangin ay ginagawa tayong makasarili at lagi lang nakafocus sa ating sarili, merong problema. Ang pananalangin ay dapat magturo sa atin na tumingin din at ikonsidera at bigyang pansin ang kalagayan ng iba, lalo na ng iba nating mga kapatid sa Panginoon. Ang sabi diyan, supplication for all saints. Hindi lang tayo dapat nananalangin para sa ating mga sarili, kundi nananalangin din tayo para sa iba. At ang sabi ni Apostol Pablo sa Ephesians, kung babalik tayo sa Ephesians chapter 6, verse number 18, pagkasabi niya sa verse 18, and praying with all thereunto with all perseverance and supplication for all saints, verse 19, and for me. Here is a proof text for prayer request. May prayer request si Apostol Pablo. Sabi niya, panalangin niyo lahat ng mga mananampalataya at mga kapatid, panalangin niyo rin ako. And for me, that utterance may be given unto me, that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel. And if I may say, this should be the prayer request and should be our prayer every time na merong pagtuturo at pangangaral ng salita ng Diyos. Let us be praying for every pastors, every teachers of the Word of God, na sila ay bigyan ng pangungusap ng Panginoon, that utterance may be given unto me, na hindi lang basta yung content, but even the delivery, that I may open my mouth boldly. Not just the content, but the delivery of the truth ay maihayag ng sang-ayon sa bigat ng katotohanan na inihahayag, lalo na patungkol sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. So let us be praying for others. Sa James chapter 5 verse 16, ang sabi, confess your faults one to another and pray one for another. Pray one for another that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Isa ito sa napakaganda, at as we have said sa Sunday school natin last Sunday, na kailangan talaga ng Kristiyano ang kasama ang buong iglesia. Why? Because we should be praying one for another. Sana pag Sunday, hindi lang, kamusta kapatid? Hindi sana, buhay ka pa pala. Sana hindi ganun. Kundi, kamusta kapatid? Sana, salamat sa Diyos, dito ka ngayon. O bago kayo maghiwalay kapatid, baka meron kang prayer request, paano ka tayo mapag-pray? Isa yun sa napakaganda. 2 Thessalonians chapter 3 verse 1, finally, brethren, pray for us, that the word of the Lord may have free course and be glorified, even as it is with you. So 1 Timothy chapter 2 verse 1, I exhort therefore that first of all supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men. And yung word dyan na be made for all men can mean two things. Yung una, madalas ang tingin dyan ay made for all, be praying for all men. Now, pag-pray natin ng lahat ng tao sa buong Guyong, sa buong Santa Maria, isa-isa, well, kung kilala mo, kung may panahon ka, kung alam mo, do so. Pero ang tingin ko ho, ang mas binibigyan pansin niya na all men, ang binibigyan tukoy dyan ay hindi all men individually, but all kinds of men. Lahat ng uri ng tao, lahat ng lengguwahe ng tao, lahat ng kalalagayan ng tao. At actually, yung ibibigay na kasunod ni Apostol Pablo, be made for all men, at ang binigay niyang halimbawa for kings, for all that are in authority. Pagpray mo rin yung mga nasa otoridad. So again, yung all men ho dyan ay hindi all men individually. It can mean that, but I think mas may bigat yung interpretation na all kinds of men. Mahirap, mayaman, ordinaryong citizen, or mga nasa nanunungkulan, ipag-pray. Sundalo, doktor, inhenyero, abogado, ipag-pray. Lahat ng tao. Ang sabi, for this is good and acceptable in the sight of God, our Savior. So,
Reviewin natin mabilis. Ano ho yung ating mga napag-aralan? How often should we pray? Always. I hope hindi lang pag prayer meeting. I hope hindi lang bago matulog o bago kumain. I hope prayer ay maging natural sa atin kung paano natural sa atin ang huminga. Maging natural sa atin na mangusap, tumawag sa ating Ama sa langit. Minsan sa mga sasakyan, minsan yung mga maganda at bagong bus, lalo na pag galing sa ibang bansa, mayroong mga nakalagay dun sa gilid, brake, basagin, for emergency. Sana yung prayer life natin hindi nasa loob nun. Babasagin mo lang pag may emergency. Mananalangin ka lang pag may emergency. No, praying always. Praying with different kinds of prayer. Nasaan ka man, ano naman ang ginagawa mo. At hindi lang basta pananalangin ng paghingi, kundi pananalangin ng pagpapasalamat, pagpupuri. Pananalangin ng paghingi ng tawad. Pananalangin para sa iba. At napakalaking encouragement sa atin in the Spirit. In the Spirit. Andun ang tulong ng banal na Spirit. Gagawin ito ng may kaseryosohan, hindi parang palabas lamang, kung hindi tunay na pananalangin at pagtawag sa ating Panginoon. What should be our attitude with watching, with seriousness, with perseverance, persistence? Kahapon may nakita akong, well, again, napakadali mag-edit ng mga pictures sa social media, pero nakita ko yung picture na sabi doon sa title, binabautismuhan yung isang matandang lalaki. Ang sabi, this is an answer to prayer after 47 years. 47 years pinag-pray. At sa wakas, nasligtas yung lolo at sumunod siya sa tubig ng bautismo. Persistency in prayer. And praying for others. Praying for others. Hindi lang tayo dapat nakatingin sa ating sarili pagdating sa pananalangin. Mga kapatid, nawa tayo ay napaalalahanan. Ang pananalangin ay napakahalaga sa buhay natin bilang mananampalataya. Ang pananalangin ay napakahalaga sa paglago natin bilang mga Kristiyano. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, aming kinikilala ang katotohanan na maging sa aming pananalangin na hinahayag ang aming kahinaan. Pero salamat, salamat. At Lord, bigyan mo kami ng mga mata na laging nakikita at lalo naming ma-appreciate ang katotohanan na maging sa kahinaan namin sa pananalangin nandoon ng iyong biyaya at tulong ng banal na Espiritu. At namamagitan sa amin ng iyong bugtong na anak. Kung kaya't Panginoon, sa kabila ng aming kahinaan, kami ay lalapit ng may katapangan upang itaas sa iyo ang aming mga papuri at pasalamat. At gayon din upang itaas sa iyo ang aming mga kabigatan at pangangailangan na maging ang aming pananalangin para sa iba. O Panginoon, bigyan mo kami ng kaseryosohan. Panginoon, bigyan mo kami ng katyagaan na huwag kaming manlupaypay at huwag kaming mapagod kung ang masasama ay tumutugon. O Panginoon, ikaw na Diyos na matuwid, Diyos na tapat, ay alam naming tumutugon. O Panginoon, tulungan mo kami na sa aming pananalangin kami hindi maging makasarili, hindi kami ay lumapit din sa trono ng iyong biyaya upang itaas ang iba, lalo ng iba naming mga kapatiran sa pananampalataya. Salamat po, O Diyos. Dagdagan mo ang aming pananampalataya. Maging sa aming sama-samang pananalangin kung maya-maya, tulungan mo kami. Ingatan mo kami. Patuloy ka namang maitaas. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Well, as we have said po kanina, dahil sa ating problema sa ilang mga technical na bagay, yung ating break time ay 10 minutes, and then i-open ho natin ang ating prayer room through Facebook Messenger. Hintayin nyo lamang po yung link at magkakaroon tayo ng ating online prayer meeting ngayong gabing ito. Maraming salamat po. Pag off na or cut na yung ating live stream. God bless po. Pag-pray natin ang ating parating na anniversary. God bless po.